Ayan, good morning. Good morning mga idol. Ito na naman tayo. At muling magkakasama sa maikling sandali ng ating programa. Pero siyempre mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At dito lahat, sana ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Bino mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito, sana samahan nyo ko sa maikling sandali para ma-share ko sa inyo ang mga bagay na dapat nyong malaman. At para naman magkaroon kayo ng idea sa mga ganitong uri ng usapin. Alam niyo mga idol, tayo bilang mga lingkod ng ating pamahalaan sa larangan ng serbisyo publiko, wala tayong dapat na itinatanging tao o kinikilingan na dapat nating paglingkuran. Dahil bilang mga lingkod bayan nitong ating pamahalaan, ano man ang ating tungkulin na ginagampanan, marapat lang na gampanan natin to ng naaayon sa tamang sistema ng panunungkulan. Di ba tama? Tulad kami bilang mga lupong tagapamayapa nitong aming barangay, ay shoutout nga pala muna sa ating mga kapwa-lupon dyan. Saan man kayong barangay naroon mga idol. Ganon din sa ating mga butihing barangay captain na siya nangangasiwa sa inyo, saan man kayong barangay naroon. Dito lahat, shoutout sa aming barangay captain, dito sa aming barangay, captain na si Honorable Fernando Ding Bolo. 10 ng kanyang mga kagawad na katuwang niya sa larangan ng serbisyo publiko dito sa aming barangay. Shoutout na rin sa ating mga kapalupon dito sa aming barangay, mga idol. O ito ang inyong panyero, si Boyet, naka-duty ngayon. Kasama ko si Panyero Bong Ariete. At naroon nga siya sa baba, mga idol, at naiwan doon sa aming tanggapan. At ako naman ay nandito sa taas para naman bahagian kayo ng konting kaalaman sa sistema nitong aming trabaho bilang lupong taga-pamayapa. Alam niyo mga idol, tatalakayin lang natin yung paksa na may nagtanong sa akin. Meron daw siyang inireklamo, hindi ko na babanggitin kung anong pangalan niya at kung sino siya at kung taga saan siya. Hindi siya tiga rito sa aming barangay. Ang tanong niya ganito, meron daw siyang inireklamo na tungkol sa kanilang naging utang. Nangutang daw di umano sa kanya itong tao. Puro na lang daw pangako yung tao, pero hindi naman tumutupad sa pangako. At nabanggit pa nga daw nung tao na yun, wala naman daw nakukulong sa utang kahit magreklamo yung pinagkakautangan. Alam niyo mga idol, totoo yung sinabi na walang nakukulong sa utang dahil nga wala naman sa batas na pag ikaw nangutang at hindi ka nakabayad, makukulong ka. Pero mga idol, tandaan nyo, huwag niyong panghawakan yung ganong sistema dahil kasi hindi ko mo walang batas na nagsasaad na pag hindi ka nakabayad din makukulong ka. Tandaan nyo mga idol, wala nga nakukulong sa utang, pero depende sa sistema ng pagkakautang. At kapag na-involve na ang batas sa inyong inutang, lalo't ito'y malaki, may posibilidad na merong makukulong.
Dahil kasi kapag pumasok sa estapa ang utang ng isang tao, may posibilidad na makukulong yan. Kasi alam niyo naman, pag estapa na ang kaso, criminal case na yan eh. Oo. Lalo't marunong ang abogadong hawak doon sa kanyang kliyente, may posibilidad. Kaya mga idol, doon sa mga may utang, advice ko lang, huwag niyong pangahawakan yung sinasabi na walang nakukulong sa utang. Bagamat yan ay totoo. Pero may peligro kayo dyan, mga idol. Nabanggit ko na, kapag ka malaki ang utang mo doon sa pinagkakautangan mo at marunong yung abogadong hahawak, may peligro ka, idol. Kaya nga, sabi ko roon sa nagtatanong sa akin kung gano'n ang kanyang sistema na parang binabaliwala ka, at sabi nga, tinataguan daw siya. Inireklamo niya sa kanilang barangay, di umano itong kanyang katunggali, wala nga din daw nangyari. Dahil nga kasi, pangako lang din, nangako, magbabayad. Tapos, magbabayad minsan, tapos ilang hindi na naman magbibigay, pauntol-untol. Kumbaga, alam niyo mga idol, yung ganyang pangyayari, nangyayari talaga yan. Dito lang sa amin meron kaming ganyan di amicable. Magbabayad yung tao. Ang nangyayari pa nga kaming mga lupon, ginagawa pa kaming collector. Kasi kapag ka nagkaroon ng kasunduan na magbabayad sa barangay, dito talaga sa barangay magbabayad at maghaharap sila. Pero kasi may mga pangyayari talaga na ganyan na babayad ngayon, sa susunod hindi. Lilipas mga babayad ulit. Pag hindi pa ipapatawag, hindi pa ulit yung kanilang problema. Kaya sabi ko rin sa nagtatanong sa akin tungkol sa ganyang sistema, humingi ka na ng certification to file action para idulog mo na sa taas yung iyong reklamo. Kasi yung reklamo mo, babagsak yan doon sa small claim court. Meron tayong small claim court para sa ganyan mga utang-utang. At ang small claim, madaling magdesisyon. Kasi may mga idol, may mga pangyayari na yung mga utang, kung sakali mang wala siyang sapat na pambayad doon sa kanyang inutang, pwedeng i-execute yan kung ano ang ari-arian niya o mga gamit niya na pwedeng itapat doon sa kanyang utang, mga idol, yun ang mangyayari. Kaya sabi ko, ang advice ko, humingi ka na ng certification to file action doon kung sino man yung lupon na humawak sa inyo, lalo kung nasa cancellation na yan, humingi ka na ng certification to file action para i-forward mo na sa taas yung reklamo mo. Kasi yan, kapag nabigyan ka ng certification to file action at idinulog mo na yan, ilapit mo kung wala kang abogado na hindi mo kaya kumuha ng abogado, lapit ka sa PAW, tutulungan ka. At yan nga, babagsak nga yan sa small claim court. Ganyan mga idol. Kaya doon sa nagtatanong sa akin, kung nanonood ka sa video kong ito, yan ang sagot ko sa iyo. At the same time, nung magkausap tayo, tinuruan na rin kita. Diba? Kung anong dapat mong gawin. Ito naman, para naman sa kapakanan ng iba natin mga idol dyan, na may ganyang uri ng problema, kung napapanood nyo yung video ito, magkakaroon na kayo ng idea kung ano ang dapat nyong gawin doon sa mga nagkakautang sa inyo na hindi marunong magbayad. Diba? Tama? Mga idol ganyan lang ang sistema ng trabaho namin bilang mga lupon, taga-pamayapa. Shoutout ulit sa ating mga kapwa lupon dyan sa mga kayong barangay. Pero mga idol salamat ng marami at sa making sandali nagkaroon ako ng konting sa inyo para meron kayong mapulot. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, kung meron kayong comment, lagyan nyo lang sa comment section para matalakay natin. At kung meron kayong mga katanungan, lagyan nyo rin dyan. Tatalakayin natin ito mga idol sa susunod nating mga video. Okay no? Hanggang sa muli, paalam!